Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan." Marami ang nahirapang tanggapin ito, ngunit hindi lang siya nagsasalita ng patalinhaga. Siya ay nag-aalok ng tunay na pagbabago at kagalingan sa pamamagitan ng Eucharistia. Alam niyo ba na may natuklasan na isang uri ng glass, ang tawag ay self-healing glass. Ang espesyal na material na ito, kahit mabasag o magkaroon ng lamat, ay kayang pagdugtungin muli ang sarili nang hindi kinakailangang painitan o gamitan ng pandikit. Kahit sirain ito, mayroon itong kakayahang muling ayusin ang sarili. Abay, pambihira ano? Ganito rin ang nangyari kay Saulo sa mga gawa ng apostol. Siya ay espiritual na basag, nabulag matapos makatagpo si Kristo. Ngunit sa biyaya ng Diyos at sa pananalangin ni Ananias, na ibalik ang kanyang paningin at siya ay naging Pablo, isa sa pinakamatapang na apostol. Ang Eucharistia ay tulad ng salaming ito. Ginagaling nito ang ating pagkawasak. Lumalapit tayo sa Diyos na may dalang kasalanan, sugat at kahinaan. Ngunit sa pamamagitan ng tinapay ng buhay, tayo ay muling binubuo. Kung si Saulo ay hindi na natili sa kanyang pagkabulag, tayo rin ay hindi niya iiwan sa ating pagkawasak. Marami ang tumatangging tanggapin ang paanyaya ni Jesus, tulad ng ilan sa kanyang mga alagad. Ngunit, ang mga nagtitiwala sa kanya ay nakakaranas ng kagalingang hindi maipapaliwanag ng tao. Handa ba tayong hayaan si Kristo na ayusin ang sirang bahagi ng ating puso? Pagnilayan po natin ito. Amen.